Ay, naku miss. Madungis po dyan. Ba't kayo naglilinis dyan? Naghahanap lang sana ako ng pwedeng mapakinabangan. Miss, baka naman may barya ka dyan. Di pa kasi ako kumakain eh. Ay, ganun po ba? By the way, may asawa po ba kayo? May uuwian pa po ba kayo? Wala na, miss. Nag-iisa na lang ako sa buhay. Ako, masyadong delikado po sa lugar na to. Dapat po hindi kayo nag-i-stay dito. Pero, gusto niyo po ba ng maayos na damit? Maayos na matutulugan? Pwede ko po kayong patuloyin sa bahay. Oo naman, kaso nakakahiya naman sa'yo. Naku, huwag po kayong mahiya pagdating sa akin. Tsaka, huwag niyo na po itong hawakan. Madungis po yan. Tsaka to po, bitawan niyo na po yan. Sumama po kayo sa akin, tutulungan ko po kayo. Tara. Sige. Tuloy po kayo. Pa, may bisita nga po pala ako. Ay, teka lang. Hindi ko pa po pala natatanong kung anong pangalan niyo. Pwede ko po bang malaman? Ako nga pala si Marie. Ganda naman po ng pangalan niyo. Pa, siya nga po pala yung bisita ko, si Ate Marie po. Hazel naman. Ano naman yan dinala mo? Ay, nakong bata ka talaga oh. Yung nakaraan, nagdala ka rito. Anong ginawa lang? Ninakawan lang tayo. Pa, hindi naman lahat ng tao ganun, di ba? Tsaka si Ate Marie, mukha naman po siyang mabait. Tsaka, ang ganda niya po sa tutuusin. Sir, hindi naman po ako ganun. Hindi po ako ganun tao. Hindi po malikot yung kamay ko. Ay, nako. Alam ko na yung mga ganyan. Mga nagpapanggap na mabait. Pero sa huli, wawalang yaing ka. Naku pa, huwag na po kayo maging rude. Pagod din po ako maghanap ng trabaho eh. Tara na po. Maligo na po kayo para mabihisan ko na rin po kayo. Tara po. Tignan nyo. Kasyang-kasya po sa inyo yung damit na binigay ko. Oo nga, para sinukat. Ang ganda-ganda niyo po pala talaga pag naayos, ha? Naku, ano ka ba? Tsaka ito pa po pala, may mga bibigay din po ako sa inyo yung mga damit na pinaglumaan ko na. Pero maayos pa naman po ito, masusuot niyo pa po. Tsaka, pwede po bang tawagin ko na lang po kayong tita? Kasi hindi po ako okay na tawagin kayong ate. Oo naman. Hoy, Hazel. Talagang plano mong patirahin dito yan? Mabait naman po siya, tsaka tingnan mo po, ang ganda-ganda niya. Ay, nako, Hazel. Wala ka talagang adala-dala, no? Ay, kita ko naman po sa kanya na wala po siyang balak gawin yung mga tagay na yun eh. Kung ano man yung ginawa ng mga naunang inuwi ko dito sa bahay. Kahit na ano sabihin mo, mahirap na magtiwala, lalo na kakikilala mo pa lang sa isang tao. Tsaka, anong gagawin niyan dito? Marunong ba sa gawain bahay yan? Ha? Mapapagkatiwalaan ba natin yan? Pasensya na kayo kasi pamamasura lang ang alam kong gawain. Tingnan mo? Tingnan mo yung inuwi mo rito? Pamamasura lang palang alam. Matuturuan ko naman po siya eh. Tsaka madali lang naman po yun. Alam ko naman pong kaya niya. Ay nako, kahit na. Baka hindi nga natin alam, baka malikod pa ang kamay niyan eh. Hindi naman po siguro siya ganung klaseng tao. Tingnan niyo. Mas maayos po siyang tingnan. Sir, hindi naman po ako ganun. Susubukan ko pong pag-aralan yung mga gawaing bahay para makatulong po sa inyo. Ikaw Hazel ha, sinasabi ko lang sa'yo. Pang ilan na yan inuwi mo rito, pero nang ginawa sa atin, niloko lang tayo. Baka mamaya kanya din ang gawin yan. Ako, tita.
Pasensya na po kayo. Hayaan niyo na lang po siya. Tuturuan ko na lang po kayo sa mga gawain bahay, pagluluto. Ako na pong bahala sa inyo. Basta, huwag na lang pong sisirain yung tiwala namin sa'yo. Salamat sa iyo ha, kasi kahit hindi mo pa ako kilala, pero tinutulungan mo ako. Ako, huwag po kayo mag-alala. Bukal po sa puso ko ang tumulong sa ibang tao. Tara na po. Doon po tayo sa kwarto ko. Sige. Ay, naku, itong batang ko talaga. Okay, sige. Oo. Sige, doon na lang tayo Sir? magkita. Nagluto po ako ng lugaw. Sige, mamaya na lang tayo mag-usap. Ano yan? Lugaw? Lagay mo sa akin may sakit? Tikman niyo po, masarap po to. Ay, nako. Hindi naman ako nagtitiwala sa'yo, no? Pero sige nga, tikman nga natin kung masarap yan. Magaling ka naman pala magluto eh. Sarap naman to kahit gantong lugaw lang. Masarap ang lasa niya. Tinuruan po ako ni Sed, yung anak niyo po. O sana sa susunod mas marami ka pang matutunan. Hindi yung pamumulot lang ng basura yung alam mo. Opo, subukan ko po. O sige na, gawin mo na yung ibang gawain bahay. Sige. Sir, tapos na po ako maglinis ng bahay at saka hugasan ko na rin po yung mga plato. Saka yung damit nyo rin po, sir, pinupi ko na rin po. Bale, tinapos ko na po lahat ng gawaing bahay dito. Tama lang yun. Pero yung mga damit ko, sigurado bang malilinis yun? Alam mo, maarte ako sa pananamit. Ayoko nang may amoy yung damit ko Opo, sir, inayos ko na po lahat. Nasaan nga pala sa Isel? Hindi pa po nauwi, siguro po nasa trabaho pa siya. Nagpaalam sa akin yung batang yun eh. Sabi ba sa'yo? Kanina pang umaga kasi nung natutulog po ako, parang naalimpungato na ako, may nag-aayos po kanina doon sa taas. Siguro po nasa trabaho yun. Hindi nagpaalam sa akin yun eh. Siguro nga nasa trabaho pa. Nakapagluto ka na ba ng hapunan? Opo, tapos na po lahat. O sige, kung nakapagluto ka na, maghain ka na at nagugutom na ako. Sige po. Sir, nagluto nga po pala ako ng makakain. Lugaw na naman? Parang ginagayo mo na ako sa lugaw mo Hindi naman po. Sige, matikman nga ulit natin yan. Sir, yung Ay. kamay ko po. Sorry. Sarap talaga ng luto mo, lugaw. Hindi talaga nagbago yung timpla mo sa pagluluto ng lugaw. Masarap talaga. Salamat po, sir. Sir, kung di niyo po mamasamain, matanong ko lang po, asan po ba yung asawa niyo? Wala eh. Matagal na akong byudo. Matagal na siyang kinuha sa akin ng Panginoon. Sorry po, sir, kung natanong ko kasi nagtataka lang po ako bakit hindi ko siya nakikita. Matagal na siyang wala eh. Kaya ito ang buhay, malungkot. Ikaw nga pala, matanong din kita. May asawa ka na ba?
Wala na po, sir eh. Kasi, huli lang lubos na po talaga ako. Bale, yung mga kamag-anak ko po, hindi ko po alam kung nasaan sila. Ganun ba? Sige. Salamat nga pala dito sa lugaw, ah. Sarap talaga yung lasa niya. O sige po, sir, kasi maghuhugas pa po ako ng mga ginamit ko. Sige. Pagluluto. Mare, Sir? kaya nga ang tubig. Sige po. Teka. Ba't parang hindi ako part ng family na to? May mga hindi ako nalalaman. Ay, naku anak. Yung nakita mo, wala lang yun. Naku pa, anong wala? Alam mo ba, kagagaling ko lang kay mama kanina. Hinihinilin ko sa kanya na sana magkaroon ulit ako ng mama. Kasi gusto ko rin maranasan ulit kung paano mahalin ng isang ina eh. Kinuhanan ko lang si sir ng tubig. Ako, tita. Botong-boto po ako sa inyo. Payag na payag po ako kung kayo po yung magiging mama ko. Kaya pa, huwag ka na po magpa-choosy dyan. Tumagtong anak ko na to. Pero, may aaminin talaga ako siya. Alam mo, yung unang kita ko pa lang kay Marie. Alam mo, parang nabuhayin ulit yung puso ko. Eh kasi naman pa, sino bang di mo maling sa ganda niya? Tingnan mo nga oh. Simple-simple lang ng ayos ko sa kanya pero tingnan mo. Ang ganda. Kaya nga anak eh. Tsaka talagang na-inlove talaga ako dito kay Marie. Lalo na yung yung luto niyang lugaw. Naku talaga. May asim pa talaga kayo. Ako, sir, huwag kang ganyan, sir, Ikaw talaga. Naku, pa. Ma. Mag-aasikaso pa muna ako kasi galing ko ng trabaho. Napapagod na ako. Iwan ko muna kayo. Teka lang. Ma? Oo naman po. Oh my God! Siyempre. Parang wala na pong kawala. Diba? Da, joke lang po. Sige na. Iwan ko na po muna kayo. Sige na. Alam mo, Marie, na ako papaligid-ligid pa. Alam mo yung unang kita ko pa lang sa'yo, talagang, hindi ko mapigilan yung sarili ko eh. Talagang, na-inlove talaga ako sa'yo. Ano ka ba, sir? Oo nga. Mapul ako sa'yo. Yun nga ang gusto ko eh. Umupul ka sa akin. Ako, kayo talaga, sir, masyado kayong bolero. Hindi. Totoo yung nararamdaman ko sa'yo, walang halong diwa. Alam mo, minsan, naranasan ko na to sa tunay kong asawa. Pero ngayon, wala na siya eh. Pero dahil sa'yo, humingi-tumig ang puso ko. Ano ka ba, sir? Kung sasabihin ko pa sa'yo mahal kita, mahal mo rin kaya ako. Bis-bis mo naman, sir. Pwede bang naligaw ka muna? Huwag ka naman, hindi na uso yung ligaw-ligaw. May edad na tayo eh. Ganun ba yun? Ano? Sige, sir, pag-iisipan ko. Kung isipan mo pa, ngayon na. Sabihin mo sa akin talaga mahal mo rin ako.